Sila busy. Si Dad, si Roy, and my best friend. And I have no choice but to understand them. Yun naman ang role ko, ang intindihin sila. Kahit na minsan nakakasawa ding umintindi. Pero wala akong choice. Ayoko naman na mag-demand ng isang bagay na alam kong hindi nila maibibigay. Mabilis lang ako naligo. Bala kong maaga matulog ngayon dahil medyo napagod ako kanina. Idagdag pa ang sama ng loob ko lalo na sa nobyo ko na matapos akong i-text na hindi makakapunta dahil may urgent meeting daw ay hindi na ulit tumawag pa. I know Roy is busy but can't he spare a little time for me? Mula nang maging kami parang kailangan ko pang mamalimos ng time para magkita kami. Hindi naman ako pwedeng mag-complain sa sitwasyon namin dahil nang minsang ginawa ko iyo nagalit pa siya dahil para sa future daw naman namin ang ginagawa niya kaya nanahimik na lang ako. Ipipikit ko na sana ang mata ko pero nakarinig ako ng kato. Heaven? Iya? Tawag mula sa labas ng kwarto. Tinatamad na bumangon ako. Yes? May kailangan po ba kayo? Tanong ko sa katulong namin na si Nanay Belen. Pinapatawag ka ng daddy mo, nasa study room siya. Pag-iimporma nito, tumango ako. Sige po, nakangiting tugon ko bago nagtungo sa study room. Kumatok muna ako bago tuluyang binuksan ang pintuan. Ayusin mong trabaho mo, hindi kita pinapasweldo para lang maging sakit ng ulo ko. Galit na saad ni Dad sa kausap nito sa telepono. Matigas din na ekspresyon ng mukha nito. Walang imik na naupo ako sa sofa. Agad din naman itong ibinaba ang tawag at humarap sa akin. Go to work tomorrow. Diretsang saad nito at sumandal sa swivel chair nito. Can you start on Monday instead? Friday naman na bukas, Dad. Dumilim ang mukha nito sa sinabi ko. And what are you going to do tomorrow? Are you busier than me? Sarcastic na tanong nito. I am planning to be a good girlfriend tomorrow. Bago sana maging busy na ako at tuluyan na kami mawala ng oras sa isa't isa. Isang kailangan mag-adjust sa relasyon namin ni Roy. At ako iyon. Dahil oras na hindi mag-work ang relationship namin, bagong disappointment na naman iyon kay Dad. No, Dad, pero hindi ba pwedeng huminga muna ako bago magsimulang magtrabaho? Kagagraduate ko pa lang po today. Isa pa, I need to prepare first. Depends ako. Hindi ko pwedeng sabihin sa kanya ang talagang nais ko dahil sigurado akong mas iinit ang ulo niya sa akin. Prepare for what? Why don't you just be happy na may trabaho ka agad, hindi gaya ng iba na kailangan pa mag-apply? You already have the privilege. Huwag mong abusuhin. Tumataas ng boses niya habang nagsasalita. Kagagraduate ko lang pero sasabak na ako sa trabaho. Okay lang naman sana dahil matagal na niya akong tinatrain pero sana bigyan niya muna ako ng time na mag-adjust. Dad, you don't get me. Hindi ko naman tatakbuhan ng trabaho ang ibinigay mo pero hindi ba pwedeng magka-free day muna ako? 3 days lang naman ang hinihingi ko. Paliwanag ko, hindi naman siguro mabigat ang hinihingi ko. You are really a disappointment. Umiling-iling ito habang nakatingin sa akin. Ngumiti ako ng pilit. I am sorry if I didn't meet your expectations. Pasensya ka na kung hindi ako kasing galing ni na ate at kuya. Naluluhang saad ko. Masakit pala kapag harap-harapang sinasabi sa iyo mga salitang iyon. Disappointment. Ganyan naman lagi ang tingin niya sa akin. Huwag mo akong dramahan, Heaven. This is for your own good. You're still nothing. That's why you need to work hard. Parang tinarak ng libu-libong kutsilyo ang dibdib ko sa sinabi niya. Kailan ba niya ma-appreciate ang mga efforts ko? Sinunod ko naman ang lahat ng gusto niya. Bakit laging kulang pa? I am already working hard, Dad. May bara sa lalamunang saad ko. Work harder. Tumayo ito. I am not hard on you. I just want you to learn that everything is not easy. You will soon run a business and in the business world, weaklings never win. Nakayuko lang ako upang itago ang luhang pumapatak sa aking mga mata. Mahina ako. Yun ang tingin niya sa akin at maging ng mga taong nasa paligid ko. Para sa kanila, extra burden lang ako. Kahit na ginawa ko naman na ang lahat para patunayan ang sarili ko. Tuluyan ng lumaglag ang luha sa aking mga mata. Ngunit hindi na ito nakita ng aking ama dahil tumalikod na ito upang magtungo sa pinto. Bago ito tuluyang lumabas ay may mga kataga itong binitawan na nakapagpangiti sa akin. Congratulations on your graduation.
My father congratulated me. It's the first time. Sapat na iyon sa akin. Hindi man siya nakapunta sa graduation ceremony ko. Ikinagagalak ko pa rin o ikinagagalak pa rin ang puso ko na binati niya ako. Siguro para sa iba, mababaw ang kaligayahan ko. Pero yun ang unang beses na binati ako ni Dad. Kahit birthday ko hindi niya ako binabati. Kahit sa mga naging achievements ko sa school, mula noong bata pa ako, never niya akong binati. Ibig sabihin lang, na-acknowledge niya ang natanggap ko sa pagtatapos ko ngayon kahit na hindi ko naabot ang expectations niya. Kahit na cum laude lang ako at hindi summa cum laude. Sensitive lang siguro ako masyado kaya nagdamdam ako ng gusto kanina. Pinahid ko ang luha ko at tumayo na upang bumalik sa aking kwarto. Magaan na ang pakiramdam ko. Alas 8 pa lang naman ang gabi kaya pupuntahan ko muna si Roy. Ang bala ko sana ay bukas ko siya pupuntahan upang yayain lumabas kami pero susundin ko na lang ang gusto ni Dad na pumasok na agad ako sa kumpanya. Papatunayan ko ang sarili ko sa kanilang lahat. Isa akong Rodrigo. May karapatan akong maging isa sa mga namumuno sa kumpanya, hindi dahil sa apelyido ko kundi dahil sa kakayahan ko. Matapos ko magbihis ay nagtungo ako sa garahe. Gagamitin ko na ang regalo sa akin ni Tita Cordelia. Matagal na akong may driver license kahit wala pa akong kotse noon dahil si Tita din mismo ang nagturo sa akin na magmaneho at kumuha ng lisensya para daw hindi na ako mahirapan kung sakaling magkaroon na ako ng sarili kong sasakyan. Siguro ginawa niya iyon noon dahil may balak talaga siyang regaluhan ako ng kotse. Bumili muna ako ng cake bago tuluyang nagtungo sa kondo ni Roy. A cake is needed for the celebration. Sa almost 1 year naming magkarelasyon, madalang akong magtungo sa kondo niya dahil lagi naman siyang busy sa opisina. Madalas sa labas lang kami nagkikitang dalawa, kaya alam kong masusurpresa siya kapag nakita niya ako ngayon. Ilang beses akong kumatok sa pinto ng kondo ni Roy pero walang sumasagot. Alam kong nasa loob siya dahil nakita ko na ang kotse niya sa parking lot kanina nang mag-park ako. Kinuha ko ang cellphone ko at sinubukang tawagan si Roy. Baka nakatulog na siya pero patay ang kanyang telepono. Siguro tulog na siya. Madalas kasi hindi ko talaga siya matawagan kapag gabi na. Maaga siyang matulog palagi ayon sa kanya. Siya lang yung kilala kong strict sa sleeping habit. Ayaw na ayaw niyang nagpupuyat. Sinubukan kong pihitin ang doorknob at hindi ito nakalock kaya inimbitahan ko na ang sarili ko nang kusang pumasok sa loob. Napakunot ang noo ko nang makita ang sapatos niya na nakakalat sa sahig. He is a very organized man kaya nakapagtatakan nakakalat ang sapatos niya. Pero mas lalong kumunot ang noo ko nang ang t-shirt naman niya ang nakita ko sa lapag. Pinulot ko ito at mabilis na nagtungo sa kwarto niya. Bigla ako napahinto nang may makita akong tela sa hagdanan. It's a black mini dress. Kumabog ng malakas ang aking dibdib. Is my boyfriend a crossdresser? A gay? Oh no, no way. Ipinilig ko ang ulo ko dahil sa mga tumatakbo sa utak ko. Dahil kung mali ang unang iniisip ko, imposibleng may babae siya at niloloko ako. Palagi lang siyang walang oras sa akin pero umaasa akong hindi niya ako kayang lokohin. Mabait si Roy, hindi niya magagawa iyon. Hahakbang na sana ako nang makarinig ako ng tila ungol. Tuluyan ang lumakas ang hinala ko. Ang dibdib ko'y walang tigil sa pagkabog. Mabilis akong nagtungo sa kwarto ni Roy. Binaliwala ko na ang mga nagkalat na damit na nadaraanan ko. Pero nastatwa ako sa kinatatayuan ko nang tuluyan na akong makalapit sa kwarto. Para akong tinuklaw ng ahas sa aking nakita. Bukas ang pintuan ng kwarto at kita ko sa loob ang nobyo kong nakaibabaw sa ibang babae habang sabay nilang nilalasap ang kamunduhan. Hindi ko alam kung ano ba ang nararamdaman ko. Nasasaktan ako sa nakikita ko. Parang nahihiwa ang dibdib ko habang nanggagalaiti ang mga kamay kong manakit. Huminga ako ng malalim bago humakbang papalapit. Abala pa rin sila sa ginagawa nila kaya hindi napapansin ang presensya ko. Parang gusto kong masok sa kawalang hiyaan nila. Tila sarap na sarap sila. Mga demonyo. Sumandal ako sa hamban ng pintuan bago walang emosyong nagsalita. Is this the urgent meeting you were talking about? Nanlalaki ang mga matang sabay silang napatingin sa akin. Hindi sila magkanda o gaga upang takpan ang nakalantad nilang hubad na katawan.
Pumailalim ang babae sa puting kumot habang nagmamadaling itinaas ni Roy ang boxer short niya na nasa binti na niya kanina. Hindi ko na napigilan ang galit na pilit na kumakawala sa dibdib ko. Ibinato ko sa kanila ang cake na hawak-hawak ko pa rin pala. Napaiktad si Roy ng tamaan ito. Kulang pa iyon kumpara sa sakit na nararamdaman ko ngayon. Manloloko siya. Heaven, are you crazy? Galit na tanong nito habang galit na nakatingin sa akin. Ang kapal ng mukha nito. Ito pa talaga ang may ganang magalit. Maybe I am. Hindi lang baliw. Tanga pa dahil pumatol ako sa isang gaya mo. Ang kapal na mukha mo. Macy, bakit? Siya bang pinagkakaabalahan mo? May meeting? Saan? Sa kama? Sa tuwing patay ang cellphone mo, siya bang kasama mo? Bakit ko pa ba'y tinatanong? Malamang kayo magkasama mula sa opisina hanggang kwarto. Mahabang litanya ko. Tumingin ako sa secretary nito na kulang na lang ay mabali ang ulo sa pagkakayuko habang nakabalot sa puting kumot. You can't blame me. She can give me something you can't. Her body? Pasensya na, pero hindi ako parausan. I put sarcasm in my tone. Hindi ako parausan. Pasensya ka na, Miss Heaven. Hindi namin sinasadya. Naiiyak na saan ng secretary nito. Umismid ako sa sinabi nito. Hindi niyo sinasadya? Sigurado ako hindi ito ang unang beses. Hindi ako tanga gaya ng inaakala mo. Malandi ka. Stop it, Heaven. Pag-usapan natin ito. Binalak hawakan ni Roy ang braso ko para pakalmahin ako pero tinabi ko ang kamay niya. Wala na tayong dapat na pag-usapan pa. Tapos na tayo. Kung hindi ko kayo nahuli ngayon, hanggang kailan mo ko pagmumukhaing tanga? Nagagalaiting tanong ko. Gusto kong kalmutin ang mukha niya sa galit. Magsama kayong dalawa. Mukhang sarap na sarap ka naman sa kanya. Yeah, she's good. Unlike someone who does not even know how to kiss. He is mocking me. He really has the guts. Pero hindi ako patatalo sa kanya. Sinaktan na niya ang puso ko. Hindi na ako papayag na sagiin niya pati ang ego ko. Because my performance depends on a man. Sinagot lang kita dahil sa utos ni Dad, hindi dahil sa gusto kita. Totoo naman iyon, pero kalauna nahulog din ang loob ko sa kanya. Pero sana hindi lang pala, kung alam ko lang nalolokohin lang niya ako. That's why you can't break up with me. Your dad will be angry. So just go home and forget what you see. Baliwalang saad nito. Tuluyan ang kumawala ang galit na tinitimpi ko. Akala mo kung sino siya para utusan ako, nakalimutan na lang basta-basta nangyari na parang wala lang. Kakalimutan ko ang nangyari kasama ng paglimot ko na nakilala ko siya. Pero bago iyon, nilapitan ko siya at diretsong sinuntok sa muka. Sorry to him but I don't know how to slap, but I know how to punch. Napangiwi pa ako dahil masakit ang kamay ko sa pagkakasuntok sa kanya. Sa sobrang tigas ba naman ang mukha niya, hindi na nakapagtataka. Napamura ito habang matalim na tumingin sa akin, habang ang secretary naman ito ay hindi alam kung mananahimik na lang ba o lalapitan ba si Roy upang tulungan dahil dumudugo ang ilong nito sa lakas ng suntok ko. Pero hindi ko inaasahan ang biglang paglapit nito sa akin sabay hila ng malakas sa buhok ko. Napapikit ako sa sakit. Let me go! Nahihirapang saad ko habang pilit inaalis ang kamay niya. After you punch me? No way! Pakiramdam ko'y matatanggal ang anit ko sa higpit ng pagkakahawak niya sa buhok ko. He is totally different now from the guy I knew, o baka naman ito ang tunay niyang kulay. Itinago lang niya para mauto ako noon. You deserve it! Ang tagal kong nagtimpi sa'yo. Masyado kang pakipot. Why don't you join with us now? Mourn my name and I'll forget that you punched me. Nakangisi ito habang pinapasadahan ng tingin ng katawan ko. Gusto kong masuka sa pinagsasasabi niya. I bang my head at him, dahilan para lumuwag ang hawak niya sa akin. Hindi ko na inalintana ang sakit at sinamantala ko ang pagkakataong iyon para sipain ang hinaharap niya. Sana mabasag ang dapat na mabasag sa kanya sa lakas ng sipa ko. Napaupo ito sa sobrang sakit habang sapo ang bagay sa pagitan ng mga hita nito. We're over! You cheater! Matigas na saad ko bago lumabas ng kwarto.
Sinapo ko ang masakit kong anit at ulo, maging ang kamay ko ay masakit din. Namumula-mula pa ito nang tingnan ko pero hindi ko maiwasang mapangiti. Ngayon ko lang natuklasan na may marahas pala akong side. Dahil sa unang pagkakataon nagawa kong manakit ng pisikal sa sobrang galit at upang ipagtanggol na rin ang aking sarili. Madalas mahinahon ako pero sa nasaksihan ko, nawaglit lahat ng pasensyang inipon ko. Kahit sino naman ang nasa sitwasyon ko'y magpupuyo sa galit. Inayos ko ang nagulong buhok ko dahil sa pagkakasabunot ni Roy habang sakay ako ng elevator. Hindi ako makapaniwala na gawa niya akong saktan, physically and emotionally. Roy deserved my punch and kick. Kulang pa nga iyon kumpara sa sakit na naidulot niya sa akin. Inunawa ko siya ng paulit-ulit dahil abala ko na siya sa negosyo ng pamilya niya pero wala akong kaalam-alam na niloloko niya lang pala ako, na iba pala ang pinagkakaabalahan niya. Pinagmukhan niya akong tanga. Pinipigilan kong umiyak. Hindi niya deserve ang luha ko kaya hindi ko iiyakan ang lalaking mas masahol pa sa aso. Nauto niya ako sa kabaitang ipinakita niya. Yun pala'y peke. Napakalaking pagkakamali na nahulog ako sa isang gaya niya. Sinasayang niya ang nararamdaman ko. Pero nang makapasok ako sa kotse ko at wala nang nakakakita sa akin, bumuhos ang mga luha ko. Kahit na anong pilit kong tatagan ng sarili ko, nasasaktan ako. Bakit ba sa dami ng lalaki sa mundo, manloloko pa ang napunta sa akin? Tila puro kamalasan na lang ang napapala ko. Marahas kong pinahid ang luha ko bago pinaandar ang kotse, pero kahit na anong pigil ko, tila bukal na tumutulo ang mga iyon. Kung kanina matapang ako sa harap nila, hindi ko pala kayang panindigan. Hindi niya deserve ang luha ko pero hindi ko mapigilang umiyak dahil nasasaktan ako. Minahal ko siya eh. Totoo yung nararamdaman ko. Tapos mahuhuli ko lang siyang gumigiling sa ibabaw ng ibang babae. Instead of saying sorry, ako pa ang sinisi niya. Napakawalang hiya talaga. Dapat nagsa-celebrate ako ngayong araw pero puro sakit lang ang natatanggap ko. Akala ko pa naman siya ang pinakamatinong lalaking nakilala ko. Akala ko lang pala. Katawan ko lang pala ang habol niya. Gaya din pala siya ng iba na mas inuna ang tawag ng laman. Sa relasyon namin, ako yung tamang tao na napunta sa isang hindi marunong makontento. He's a cheater, a worthless man. Nang sabihin ni Dad sa akin na si Roy ang tamang lalaki para sa akin, hindi ako kumontra. Dad likes him dahil sa status niya. Alam ko iyon, pero ipinakita kasi niya sa akin na matalino at mabuti siyang tao, kaya nahulog din ang loob ko. Katagalan. Pero ngayon, pinagsisisihan ko nang minahal ko siya dahil kasinungalingan lang pala ang lahat ng mga ipinakita niya sa akin. Isa din pala siyang dakilang manloloko. Umiiyak ako habang nagmamaneho. Paminsan-minsan ko rin pinupukpok ang dibdib ko upang mamanhi dito at mawala ang sakit na nararamdaman ko. Pero kahit na anong gawin ko, ramdam ko pa rin ang kirot. Kaysa umuwi sa bahay ay sa kondo ni Mean, mas ninais kong magtungo. Alam ko na wala siya doon dahil out of town pa rin siya gaya ng sinabi niya. Kanina nang tumawag siya pero alam ko ang password ng kondo niya kaya malayo akong nakakapasok doon anumang oras ko gustuhin. Nangihinang umupo ako sa sofa nang makapasok ako sa kondo. Mabuti at nakarating ako ng ligtas kahit na wala sa pagmamaneho ang utak ko at puno ng luha ang mga mata ko. I want to escape and forget everything even just for tonight. Kaya dito muna ako dumiretso ng uwi kaysa sa mansyon. I want to get drunk at kapag sa mansyon ko iyon ginawa, tatadta rin ako ng tanong at sermon ni Dad. Neon's condo is also my hideout. I rolled my eyes at may nakita kong champagne na nakadisplay lang naman sa glass cabinet ni Mean. Kinuha ko ito at tinungga sa mismong bote. Napapikit ako ng mariinang sumayad sa lalamunan ko ang alak. Hindi ako sanay uminom pero alak ang paraan para makalimot ako kahit panandalian lamang. Alam kong sakit lang ng ulo ang mapapala ko sa pag-inom pero ito lang ang naisip kong paraan para ibsan ang sakit na nararamdaman ko. Alak ang magiging karamay ko ngayong gabi. I turned the lights off na para bang natatakot ako na may makakita sa sitwasyon ko ngayon. Tahimik na umiinom ako sa dilim habang nakaupo sa lapag. Nagkulang ba ako para lokohin niya?
Ginawa ko naman lahat para maging mabuting girlfriend sa kanya pero nagawa pa rin niya akong lokohin. Willing pa nga akong mag-adjust sa amin dalawa. Pero siya, may iba na pala. Hindi ba talaga niya kayang makapaghintay? Kaya tumikim siya ng iba? Baka hindi talaga niya ako minahal kaya napakadali para sa kanya na lokohin ako. Sapat ako. Hindi lang siya nakontento. Hindi ako nagkulang. Mas inuna lang niyan tawag ng laman kaya hindi ko na siya dapat iyakan pa. Muli kong pinahid ang luhang kumuwala sa mata ko at bumuga ng hangin. This will be the last time. The last time na iiyak ako at magpapaloko sa isang lalaki. Ipinapangako ko sa sarili ko na hindi na muling tutulo ang luha ko dahil sa isang lalaking gaya ni Roy. Once is enough. Sapat na ang isang beses para matuto ako. Katangahan na kapag naulit pa. Sumingot ako bago muling tumunga ng alak. Tama si Dad. Hindi dapat ako maging mahina. Dahil maraming tao ang sasamantalahin ang kahinaan ng iba para sa pansariling kaligayahan nila, gaya ni Roy. Paulit-ulit akong tumunga ng alak. Maya-maya pa, pakiramdam ko'y namanhid na ako. Wala na ring luhang pumapatak buhat sa aking mga mata. Kumikirot pa rin ang puso ko pero hindi ko na ito iniinda. I am just broken-hearted pero hindi pa ito ang katapusan ng mundo. Bukas okay na ako kaya nga inilalabas ko na lahat ng sakit na nararamdaman ko ngayon dahil bukas trabaho na ang pagtutuunan ko ng pansin. Bukas kailangan ko ng umakto na okay lang ako. Ipinilig ko ang aking ulo. Pakiramdam ko lumulutang na ako. Sinubukan kong tumayo pero nanlalambot ang mga binti ko. Kaya sa sofa na lang ako nahiga. Lasing na yata ako. Gayong kakaunti pa lang naman ang nainom ko. Ipinikit ko na ang mata ko at tanda ng matulog. Hindi ko na kayang maglakad papuntang guest room kaya dito na lang ako sa sofa matutulog. Namaluktot ako habang nakahiga. May narinig akong click pero hindi ko pinansin. Mabigat na ang talukap ng aking mga mata. Babe, why are you sleeping here? Why you turned out the lights? A baritone voice asked. Naramdaman ko din ang presensya nito sa tabi ko kaya humawak ako sa damit nito. Let me go. I will just turn the lights on. Pero hindi ko ito binitawan. Mas lalo pang humigpit ang hawak ko sa damit nito. Nakapikit pa rin ako pero kumunot ang noo ko. Kailan pa naging lalaki ang boses ni Mean? So bakit niya ako tinatawag na babe? Lasing ba siya? Naramdaman ko na lang na bigla akong lumutang at napasiksik pa ako ng gusto sa katawan niya. Ang bango. Kailan pa naging amoy mint si Mean? Saka bakit kayang-kaya niya akong buhatin? Malakas pala siya. Napahagikik ako sa aking mga naiisip. Inilapag niya ako sa kama pero naupo ako. You're drunk. Umiling ako at itinaas ang dalawa kong mga kamay. Yes, you are. Giit nito. Napalabi ako. Sabing hindi ako lasing, ang kulit. Pinilit kong imulat ang mga mata ko pero madilim. Wala akong makita. I can't see you. I chuckled. Of course, you can see me because the lights are off. You're drunk. Just sleep. Why you... You sound so sexy. I giggled again. Hindi ko alam pero natatawa talaga ako. Because I am. He whispered in my ears. I can feel his hot breath. I touched his chest. Napakunot ang noo ko. Kinapa akong muli pero hindi ko madama ang hinahanap ko. Flat and hard? He is not my best friend. My best friend is a girl and she was blessed in the chest area. This person in front of me is not Mean. He is a man. I am sure of that now. Tinuro ko siya. You're not... Not... Hinawakan niya ang daliri kong nakaturo sa kanya. Just sleep. I shook my head and clung my arms around his neck. I can smell his breath, a mint. I don't know what urges me but I want to taste his lips. Kiss me. And he did. His lips landed on mine. I savored his kisses until his expert hands roamed on my body. He kissed every inch of my skin. I can feel the heat. He does the job, while I am just biting my lips and moaning with pleasure. This is heaven. That hurts. I can feel a pang of pain between my legs. I'm sorry. I'll be gentle. Don't move. He is breathless. I nodded. He moves again.
My fingers stick into his shoulder when he fully enters me. I can feel that something inside me was ripped. A tear escaped from my eyes. I was about to hug my pillow ngunit napakunot ang noo ko. Matigas na bagay ang nadama ng kanang kamay ko. Kinapa ko itong muli at tuluyan ng nagising ang diwa ko. This is not my pillow. Ramdam ko din ang init na nagmumula sa bagay na kalapit ko. Kaya napakunot ang noo ko bago ko iminulat ang aking mga mata pero muli akong napapikit ng mariin. There is a guy beside me. Hindi ko makita kung sino siya dahil sa kabilang side nakaharap ang mukha niya. Pero ang magising na may katabing lalaki ay tila lalong nagpasakit sa ulo ko. Nang mag-sink in sa akin ang sitwasyon ay mabilis akong napabangon. Ngunit napakislot ako nang maramdaman ko ang hapdi sa pagitan ng aking mga hita. And it hit me. The pain between my legs is the proof that I lost my virginity. Napanganga ko nang tingnan ko ang pang-ibabang bahagi ng aking katawan. I am naked. Nang magawi ang mata ko sa kamay para akong binungusan ng malamig na tubig. Nahawi na ang kumot na nakatakip sa lalaking nakadapa sa kama at kitang-kita ko ang malapad na likod nito. Binatukan ko ang sarili ko nang maalala kong wala akong saplot habang nakatayong nakaharap sa natutulog na lalaki. Biglang nag-init ang aking pisngi. Hinanap ko ang aking mga damit at natagpuan ko itong nagkalat sa may paanan ng kama. Ngunit muli akong napangiwi nang ihakbang ko ang aking mga paa. Kumikirot ang ulo ko dahil sa hangover pero mas mahapdi ang pagitan ng hita ko. Ngunit hindi ako pwedeng tumunganga na lang. Kailangan kong kumilos bago pa man magising ang natutulog na lalaki. Nasa kwarto kami ni Mean nang ilibot ko ang aking mata at ang malaking larawan ng matalik kong kaibigan ang bumulaga sa akin. Bumuhos sa alaala ko ang mga nangyari ng nakaraang gabi. Mula sa pag-uusap namin ni Dad, ang panloloko ni Roy, ang pag-inom kong mag-isa dito sa kondo ni Mean at ang mainit na tagpong nangyari sa pagitan namin na lalaking mahimbing pa ring natutulog sa kama. Hindi ko mapigilang batukan ang aking sarili ng paulit-ulit. I look at him again. Nanlaki ang aking mga mata. It's Rafael Mercado, the sole hero of Mercado's group of companies. I knew him because we are living in the same world. Not exactly the same, but I always saw him in many elite magazines. What is he doing here? Is he my best friend's new boyfriend? No freaking way. I remember, Mean told me before she went to Sorsogon that she would introduce to me her boyfriend once she came back. She even bragged that she caught the biggest fish in the ocean, and that fish is this man, the one who's naked under the blanket now. No, I can't believe this. This is wrong. I obviously knew the answers to all the questions in my mind right now. He is here for Mean, for his girlfriend, and he thought that I was Mean last night. My goodness, this is crazy. Natataranta kong mabilis na nagbihis at umalis ng kondo. Kailangan kong makalayo agad. Walang tigil sa pagkabog ang dibdib ko kahit nakasakay na ako sa elevator patungong parking lot. Kulang na lang liparin ko hanggang parking lot para lang makaalis agad ako sa lugar na kinaroroonan ko. My guilt is eating me. I slept with my best friend's boyfriend. I gave my virginity to Rafael Mercado. That was worse than seeing Roy cheating on me. I am guilty. Puno ng pagsisisi at guilt ang aking nararamdaman habang nagmamaneho pa uwi sa bahay. From a broken-hearted girl to a guilty one. Real quick. Dahil sa katangahan ko, nakagawa pa ako ng pagkakamali. Ilang beses kong hinilot ang sentido ko upang mawala ang stress na nagsisimula ko ng maramdaman. Tila hindi ako patatahimikin ng konsensya ko dahil sa nangyayari. Ang nangyari kagabi ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa ko sa buong buhay ko. Akala ko ang mahalin si Roy ay ang pinakamalaking pagkakamali ko. May mas ihihigit pa pala at hindi ko alam ang gagawin ko upang itama ito. Aamin ba ako o itatago na lang ang lahat? Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Natatakot sa magiging reaksyon na Mean kapag nalaman niya ang totoo. Hindi ko alam kung may maihaharap pa ba akong muka kay Mean o ito na ang katapusan ng friendship namin. Siguradong kasusuklaman niya ako kapag nalaman niya ang nangyari. Why are you so stupid? Paulit-ulit na tanong ko sa aking sarili.
Hindi ko maiwasan na mag-overthink. This is not the first time na may nagawa akong mali pero ito ang unang pagkakataon na nakagawa ko ng isang bagay na talagang kinakain ako ng konsensya ko ng husto. Ang bala ko lang ay pansamantalang magtago sa kondo ng kaibigan ko habang inilalabas ang sama ng loob ko. Isang bagay na hindi ko na dapat ginawa. Bakit ba kasi uminom pa ako? Bakit pinag-aksayahan ko pa ng luha ang gaya ni Roy? Dahil iniisip ko na kinabukasan pagising ko okay na ang lahat. Ngunit mas malala pa pala ang mangyayari. My ex-boyfriend cheated on me and I slept with my best friend's boyfriend. What a mess. Last night, I was escaping from pain and now I don't know how to escape the mistake I made. Yung bagay na pinakaiingatan ko, ibinigay ko sa lalaking pag-aari na ng iba. Hindi ko nga nagawang ibigay sa nobyo ko ang katawan ko dahilan para hanapin niya sa iba. Pero nagawa kong ibigay sa isang taong hindi ko naman lubos na kilala. Sa nobyo pa ng matalik kong kaibigan.